balita na ating tutunghayan. Ito po'y para sa darating na linggo. At ito po ay babasahin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ang kabanatay 10, mula talatang 35 hanggang 45. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark, chapter 10, verses 35 to 45. At ganito po mababasa sa wikang Ingles. Then James and John, the son of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. You don't know what you are asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with? We can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink, and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. This place belongs to those for whom they have been prepared. When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ninyo ang hirap na babatahin ko. Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging alipin ng lahat, ay dapat maging lingkod. At sino ang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating pong lahat buhat sa Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon sa Kristo. Ating kapurihan ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen.
mangyari pong maupo ang may mga upuan. So naman ang oras ay hanggang alas 11. Yun nga lang, napaaga po pasok. Bakit ka po? Nalimutan yata na mapakinggan muna ang mga kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga kapatid na nandito. At isang pinagpalang umaga po sa inyo lahat. At pinagpalang araw, gabi, tanghali, hapon sa lahat ng nakatunghay sa broadcast na ito, saan mang dako kayo naroroon. Hindi po mahalaga kung bakit naaninag sa araw ang mukha. Ang mahalaga po, higit na maliwanag ang mga salita na namumutawi sa bibig ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kapag nalaman ko po na ako ang naka-assign dito sa dako ng Villa Perflor subdivision, dito sa Bagong Bayan, dito sa tahanan ni Sister Jennifer Mabunga. Kaya apelyido pa lang, lalong nagbubunga. Amen. Hallelujah. Salamat sa ilang pumalakpakan. Kaya dalangin ko, hindi lamang tong dakong ito ang nagiging mabunga. Amen. Ilan pang subdivision sa Bagong Bayan, pabubungahin ng Panginoon. Amen. 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 So bilang panimula ng ating pagninilay na ating patutunghayan sa darating na linggo, sa Ebanghelyong ating pong binasa at natunghayan, hiniling ng dalawa sa 12 alagad na umupo sa kanan at kaliwa sa kaharian ng Diyos. Ano po? So, lingid po sa kaalaman ng ating Panginoong Hesus na ang iniisip ng mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan ukol nito, kaya sila'y pinagtatalunan ng 10 alagad. Kaya sabi ng ating Panginoon, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? O mababautismohan ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, sabi ng dalawa. Sabi ng Panginoon, mababata ninyo ang hirap na babatahin ko at pababautismo kayo sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa aking kapangyarihan o kapasyahan kung sino ang uupo sa aking kanan o sa aking kaliwa sa mga pinaghaharian ng Diyos. Amen. 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 Amen po ka. Kaya ating pong tatalakay mga kapatid sa pananampalataya, ito pong napakagandang salita na sinabi ng ating Panginoon, not to be served, but to serve. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen? Amen. O maging lingkod. Now, ang aking katanungan mga kapatid, anong mga bagay na dapat natin malaman upang tayo'y maging lingkod at hindi upang paglingkuran, mga kapatid sa pananampalataya? Now, una sa lahat, higit sa lahat, unang bagay na dapat nating malaman, if you want to be great among us, you must be a servant.
Kung ibig mong maging dakila, dapat kang maging lingkod. Kaya ang ating mahal na punong lingkod, tawag po sa kanya, servant leader. Servant na, leader pa. Amen po ba? Yan ang tunay na servant leadership ng isang tinawag ng Diyos. Where am I found, my dear brethren? It's found in Mark chapter 10, verse 43. Ang sabi po ni Jesus, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you will be your servant. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging Amen. Salamat sa isang amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So sa madaling wika, my dear brethren, maging lingkod tayo ng lahat kung ibig mong maging dakila. Ang ating Diyos ay napakadakila sa lahat. Dakila ang katapatan ng Diyos sa atin. Kaya sa kanyang katapatan, mga kapatid, ang pangalan ng Diyos na buhay ang siya dapat nating purihin, luwalhatiin, at sasambahin tuwi-tuwi na sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. 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 At kung mapapansin po natin sa ating kapanahunan, marami ang nasasawi hindi dahil sa COVID. Marami ang nasasawi dahil sa pangamba, dahil sa tensyon, etc., etc. Marami nang ititira. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya, sa halip na ang katakutan ay ang mga masamang balita sa paligid, dapat mong katakutan kung ano ang sinabi ng buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Amen. Alam niyo po, last August dapat ang anibersaryo ang Lower Bikutan. Subalit, dahil sa biglang ECQ muli ang NCR, hindi natuloy. At yung naging alert level 4, then following day, magiging alert level 3, hindi ko alam kung ano ang balak o plano kung magbubukas muli ang gawain ito sa parokya ng Our Lady of the Holy Rosary. Amen? Kaya panalangin natin na tanging banal na Espiritu ang magsasabi sa pura paroko ng nabanggit na parokya. Open the door for the El Shaddai DWSI Prayer Partners. God. Ang mga naunang nag-reopen muli ang gawain, ito pong Bagong Bayan. Amen. Pati ang Purok 5. Amen. Kaya, pati yung ibang mga lugar, nag-reopen na rin. Yung Pasig, di ko alam kung nag-reopen o hindi. Kaya ipanalangin natin, lahat ng mga parokya within the Diocese of Pasig must be open the door for El Shaddai DWSI Prayer Partners. Do you believe that? Amen. So tandaan po nating lahat, kapatid, friendship,
ka-prayer partner, katuwang, na mabunga dito sa lugar ng Villa Flor Subdivision, sa residensya ni Sister Jenny, at maging sa mga umaabot ng tinig na ito, saan mang dako naroroon, sa United States of America, sa Europa, sa Canada, Japan, South Korea, Australia, sang lupalop ng daigdig, naabot ng tinig ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Kaya meron tayong YouTube na lahat ay mga katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita galing sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen? Amen. Tandaan, ang unang bagay na dapat nating malaman, if you want to be great among us, you must be a servant. Amen. Kagaya na pong unang awit na nais kong iparinig sa inyo, make me a servant. Make me a servant. Choir, kanta naman kayo. Make me a servant. Listen to this first song, Make Me a Servant. Manatili pong nakaupo. Listen to this song, but please remain seated as you listen to this first song. Remember this first thing we must know. If you want to be great among us, you must be a servant. And not only that, my dear brethren, ito po ang nasa pangalawang bagay na dapat nating malaman. Kung ibig mong maging pinuno, dapat kang maging alipin ng lahat. Alipin ng lahat. Parang kagaya ng love song na paulit-ulit na naririnig. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan talagang ako'y manhid. Ang manhid naman, sana ay iyong maririnig. Sa iyong yakap, O Diyos, ako'y nasasabik.
Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Mark chapter 10 verse 44 said, Jesus said, and whoever wants to be first must be slave. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging lingkod ng lahat. Amen po ba? Amen. Hindi lang basta maging lingkod, kundi maging alipin. Amen. Kaya ang ating mahal na Birhen, for example, anong sinabi niya doon sa Anghel Gabriel na nagpakita sa kanya? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Amen. Tinanggap ni Mama Mary ang mabuting balita na siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Jesus Amen. at bababa sa kanya at lililiman ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kung tayo po'y maging alipin ng, maging pinuno, dapat maging alipin ng lahat. If you want to be first, must be slave at all, sabi ng Panginoon. Alam niyo po itong sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, masyadong mapangarapin eh. Gusto nilang umupo sa trono ng makapangyarihang Diyos, sa kanan at sa kaliwa. Pero anong sinabi ng Panginoon? Mababata ba ninyo? Ang hirap na babatahin ko. At babautismuhan ba ninyo sa bautismong daranasin ko? Opo. Opo. Asawa ni. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Ano? Mababata na nga ninyo ang hirap na babatahin ko. At mababautismuhan nga ninyo sa bautismong daranasin ko. Subalit, wala sa aking kapasyahan kung sino ang uupo sa aking kanan at sa aking kaliwa sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Amen. Palakpakan ng mga Diyos. At alam niyo po, napaka-laki ang pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Mantakin mo, September 28, ako po at ang iba kong mga kasama sa bahay ay nagpa-swab test din. Nataon, araw ng Martes. Ano ho? Alam niyo po nang susundutin yung sinamswag sa ilong ko. Sabi ko, aray, ano ba itong sumundot? Aray, ang sakit naman yung panundot sa ilong. Alam niyo ang sagot ng Panginoon, relax. Mag-relax ka muna. Kung natatakot ka na ikaw ay maging positive sa COVID, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para sa halip na ikaw ay mag-positibo, magne-negatibo ka. Amen. Di nagtatotoo, October 2, I received an email from the Clover Bicutan Molecular Laboratory. And miraculously, nagkatotoo ang resulta. Hindi ako na-detect ng SARS-CoV-2 o yung tinatawag na COVID. In other words, si Brother Ryan
nag-negatibo sa COVID-19. Kaya palakpak ninyo parang kandilang nauupos. Yun nga lang, ayon po sa LGU ng Lower Bicutan, kahit mag-negative ka, kailangan mong mag-stay home ka ng 14 days. At biyaya ng Diyos, after October 12, which is October 13, salamat sa Panginoon, balik hayo ako. Ang unang hayo, doon sa parokyang sakop ng eryang hawak ng ating kapatid na nagdigitara. Amen. Na PDI din doon. Yan ay sa Hagonoy Taguig. At for the very first time, after my preaching, sa bandang hapon, I had got opportunity to hear the Holy Mass. Bakit ko nasabi yon? Kasi namimiss ko rin magsimba ng linggo. But because of this pandemic, nagiging hadlang yung pag-attend ng misa. Subalit yung pag-attend ng gawain ng Diyos, miraculously, 100%, I just got to attend and to hear the Holy Mass and the healing message, which Jesus said, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen! Bato-bato sa langit ang tamaan ng kapahayagan at mensahe ng Panginoon, huwag po sa akin magngingiwi. Bakit kamo? Sapagkat ang pikon ay laging talo. Of course. And speaking of talo, sabi ng isang game show host, you are the weakest link. Goodbye. Purihin natin ang buhay na Diyos. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords now and forever. At sa kabutihan ng Diyos, my dear brethren, tandaan po natin, una po, mga kapatid sa pananampalataya, if you want to be great among us, you must be a servant. Second, if you want to be first, you must be slave at all. And last, but not the least, ang pinakaaabang ng mga prayer partners all over the world, finally, ay yata kumanta ng finally. Mong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga umiyak sa gabay ng libod ng pinapala. Finally,
ngayon ay tagumpay. Finally! Yes! Finally! 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 Yes! Finally! 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 Yes! Finally! Sabihin natin ang buhay, banal, at makapangyarihang Diyos. Amen! So finally, mananatili pong nakatayo. Kasi hanggang alas 11 yata, Amen! I am not mistaken. Yes. Finally, the most important thing we should know that not to be served but to serve, it's found in Mark chapter 10 verse 45. Jesus said, "For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give His life as a ransom for many." Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maging lingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang ibig sabihin nito, Christ Jesus gave His life as a ransom for many. Amen! Ibinigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay sa ikatutubos mo, sa ikatutubos ko, sa ikatutubos nating lahat. Amen! Bakit kamo? Sapagkat dahil kay Kristo Jesus, lahat ng bahid ng kasalanan na nagparumi sa atin, yon ang naging resulta ng ating pagkukulang. Kaya binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis sa krus. At ano po ang sabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma? Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life Amen! through Christ Jesus our Lord. Amen! Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen! Sa madaling wika, my dear brethren, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, hindi pa huli ang lahat. Ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. My dear brethren, kung natatandaan niyo po nung tayo po'y nag-retreat sa Hacienda El Binario sa Cavite, sa lahat ng mga kamanggagawa ng Panginoon na nag-iyak sa krus, sa kahoy, ako yung pinakamalakas na sumigaw habang ako'y humahagulgol sa Panginoon. Hindi ko alam na yun pala ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoong Hesus na ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen! Sa pamamagitan ng kanyang hirap sa krus, tiniis po niya ang sakripisyong yan upang tayong lahat ay maging mabuting tao. Kagaya po ng aking nilikhang awit, hindi ko alam kung kabisado ng ibang mga awit, subalit ako lamang pong nakakaalam itong awit nito. Amen!
Ika nga nito, itong awitin ito, Panginoong Jesus kami, iyong hanguin. Amen. Hallelujah. Panginoon kami, iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inako mo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin. Panginoong Jesus kami, iyong hanguin. Panginoon kami, iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inako mo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin. Sa iyong mga lakay at mga sugat, banal mong dugo na umaabo sa krus. Dama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Sabay-sabay natin kawin dito. Panginoong Jesus kami, iyong hanguin. Panginoon kami, iyong patawarin. Kasalanan ng daigdig ay inako mo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin. Sa iyong mga latay at mga sugat, banal mong dugo na umaabo sa krus. Dama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Sa iyong mga latay at mga sugat, banal mong dugo na umaabo sa krus. Dama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Yan po ang mensahe ng awit na nilikha ng inyong lingkod. And I thanks be to the Lord because this is the very important thing I have, is to serving God, is to feel His love for us. Kaya napakahalaga po itong pangatlo't huling bagay na dapat nating malaman. Inialay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen. And according to the book of Prophet Isaiah chapter 53 verse 4 and 5, surely He took up our infirmities
and carried our sorrows. Yet we considered and stricken by God, smitten by Him and afflicted. For He was pierced for our transgressions. He is crushed in our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Amen. And the Lord Jesus expressed His love for us. As we conclude this message, Christ Jesus came to this world not to be served, but to serve. So He washed away our sins, and He will forgive and forget all things we have done against Him and against others. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, as we conclude this message, remember, the Lord continue to express His love for us. Kayo mga nandito sa Mabunga Residence dito sa Villa Fairfloor subdivision at sa mga nanonood sa live broadcast, this is the message I want to share. God loves all of you. Amen. The Lord Jesus loves you, and Jesus continue to express His love for you. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Kung napapansin nyo, against the light itong video, it doesn't matter. But important thing is, we must express His love, and we must continue to serve the Lord. Amen. Raise up our hands, brethren, and let's declare this song. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. Yes, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the From the Lord. top, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come. Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord.
Maging kayo mga nanonood sa YouTube broadcast na ito, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin po natin lahat, banal na Diyos, dakila't makapangyarihang Ama, ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Nagpapasalamat kami sa patid mong salita na aming naririnig at tinatanggap. Panginoong Jesucristo, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, salita, sa gawa, at sa aming mga pagkukulang. Kaya naman, O Diyos, sa oras na ito, sa pamamagitan ng iyong mga salita, aming maunawaan na kami ay hindi upang paglingkuran, kundi upang maging lingkod. Tulad ng sinabi ng iyong anak na si Jesus. Kaya naman, O Diyos, aming tinatanggap ang aming Panginoong Jesucristo sa aming puso bilang aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Ngayon, ako naman ang mananalangin sa inyo. Maging kayo mga nanonood sa YouTube broadcast na ito. Diyos Amang makapangyarihan, patuloy po na ipinapanalangin yaong mga nakatira dito sa dakong ito, maging ang mga nakatira sa mga unit dito sa Mabunga Residence. Patuloy niyo pong pagpalain, sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang mga nanonood ng broadcast na ito, pagpalain mo rin po sila virtually at sundan ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng distraction ng kaaway ay aming pinawawalang bisa ng kapangyarihan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng espiritu, principalities ng kadiliman ay aming pinuputol ang lahat ng gawa ng diablong likha ni Satanas at ng lahat ng kanyang mga kampon. At sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng mga may karamdaman at sakit mula ulo hanggang talampakan ay lubos mo ng pagalingin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ano man ang kanilang mithiin sa kanilang buhay ay inyo pong ipagkaloob sa kanila. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang aming kapatid na si Sister Jenny Mabunga at ang buong sambahayan. Patuloy niyo po siyang gamitin. Sundan po siya ng inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang aming mga kapatid na sakop ng Vicariate of Santo Niño Lower Park at ang mga lugar sa dako ng Taguig, Pateros, Pasig at saan man dako ng daigdig. Patuloy niyo pong kasihan ng iyong banal na espiritu at sundan ang inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Kahit sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang panibagong lakas at sigla na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon.
Ito po ang aming samot dalangin, kaisa ng panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel ng banal sa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos noon ito pa kailanman, magpasa walang hanggan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give Him thanks with a grateful heart.